Sa record. Ayun, so good evening po sa ating lahat. Okay, naririnig niyo po ba ako? Loud and clear. Ayan. Okay, so ayun. Okay, so while waiting sa iba, okay. So ano natin? Ayan. Okay. So ano natin sila? Okay. So nag-dinner na po ba kayo? Ayan. Okay. So maulang gabi sa ating lahat. Okay. Ayan. So nag-dinner na yung iba. Okay. So baka may mga first time dito na nag-join dun sa ating VIP channel. Ayan. So pwede po kayong mag-join. Okay. So hold on lang po guys habang ito ongoing. Ayan. So I think start na tayo siguro. Okay. So start na natin. Dito isend natin sa ayan. All right. So 10 people. Okay. So 10 people. Alright. So anyway, ayan, magandang gabi sa ating lahat. Okay. Ayun, so sino dito yung mga first timer or yung ilang beses ng or I mean yung first time na naka-attend dito sa ating weekly session? Okay. Ayan. So recorded po itong session natin and yung weekly session po natin ginaganap po natin to every Wednesday and Saturday night. Okay? So dito guys, tinuturo ko po kung paano po mag-manual trading. Okay? So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Alex po. Okay, I've been in forex industry for almost 5 years. Okay, a funded trader, passing multiple account and fund manager. Ibig sabihin, nagde-trade po tayo ng mga malalaking account. Okay. So, ganun po. Trade for a living nga. Okay. So, before I was a call center agent and then I decided, nung naging consistent na po ako sa pagtitrade ko po, using my own capital, lumipat po ako sa funded trading, ganyan. And, ayun, naging full-time ko na po si trading. Okay. So, baka may magtanong, Coach, baka pwede po bang maging full-time? Yes, pwede po. Pwede po kayo maging full-time. Basta ang ano lang po is consistent. Okay, yung consistency. Okay? Yun lang naman po yung hinahanap natin. Okay, so kapag naging consistent na tayo, we have a strong foundation. Okay, I mean strategy, risk management, and yung tinatawag nating trading psychology. Okay? So, yun lang po yung pinaka-importante sa lahat. Okay, kaya nga that's why dito tinuturo ko po yung step by step, okay, yung basic to advance. So, actually nung nakaraang last time, 'di ba? Yung pinag-usapan natin, it's all about the smart money concept. Okay, kung paano mag-trade yung mga big banks, okay, mga institutional kasi sila po, okay, mostly the player, okay, ang player po dun sa market. Okay, so they have a large capital. Of course, they are very knowledgeable. Okay? So knowledgeable po sila when it comes to forex trading. Okay? Ayan. Okay, so sino po dito yung mga bago? Okay, so please type 1 nga po yung as in zero knowledge, newbie, ganun. Alright, and please type 2 naman if nagtitrade na pero losing trade. Kamusta naman yung mga status ng trade nyo po? Okay, baka para masagot natin dito sa ating weekly session. So wag po kayo mayang magtanong. Okay? Ayan, yung mga nagtitrade na. Okay, please type 1 nga po. Okay. Ayun. Ayun. So, nagte-trade na si Ma'am Rexon or Sir. Okay. Ayan. Ayun. So, 1. Iisa lang. Iisa lang yung ano. Okay. Alright. So, pakita ko sa inyo.
Okay, so pakita ko po dito yung ating screen. Okay, so may ongoing. Ayan. So kita nyo naman po yung screen ko. Okay. And this session is under Vantage Broker naman po. Okay, and partnership okay with Coach Lady. So since napaka-busy ni Coach Lady, so hindi po siya nakakasama. Okay, so sa ating weekly session. Okay? So that's why sa mga followers na po sa TikTok, Facebook and Instagram, so ako po yung nagtuturo um dito ng manual trading naman po. Okay, yung manual trading tayo nag-execute which is buy or sell. Okay? And tuturuan ko rin po kayo yung system. Okay? So marami po akong pwedeng ituro which is the technical, the fundamental, and the sentiments na magagamit nyo po. Okay? Throughout your trading journey. So syempre, kailangan natin ng mentor para may mag-guide po sa atin. Okay? So, uh, hindi tayo mahirapan kung ano um, yung gagawin natin. Okay? Kapag nagtitrade po tayo. Alright? So ayos po ba? Okay, please type 1 nga po if uh, active pa rin yung talagang excited na. Okay? Excited ng matuto. Okay? So i-resume lang po natin yung mga nakaraang natin topic natin which is the smart money concept. Okay? So pwede niyo pong gamitin po ito or i-apply doon sa inyong trading strategy. Okay? So ito, so nandito tayo. Okay? So last time nandito po tayo. Ayan, dito sa smart money concept. This is a very basic okay na strategy. Okay? Kapag nagte-trade tayo. So ano nga ba yung smart money concept? Okay, it's a trading strategy. It's a simple trading strategy that use basic trading concept such as supply and demand. Okay, so kung tatalakayin natin, okay, kung babalikan natin, napaka-importante sa ating mga trader to analyze first. So i-analyze po muna natin yung chart natin. So kung gumagamit ka ng MT4 or MT5 or TradingView, okay, pwedeng-pwede po 'yon. Okay? So unang-unang gagawin natin, of course, okay, pipili tayo. Okay? Pipili tayo ng ating currencies. Okay? So since nasa forex tayo, ano nga ba yung sa forex? Okay? Ano nga ba yung mga currency pairs? Okay? So we have the major pairs, okay, and the minor pairs. So napaka-importante nito guys kasi kailangan po nating i-master bawat currencies. Kaya nga nabanggit natin last time dun sa ating webinar na at least master natin 1 to 2 pairs. Okay? Kasi ang reason kung bakit ang daming trader na naglo-loss dahil minaster na po nila halos lahat, okay, ng mga pairs sa market. Okay? So tinuturo ko din kahit dun sa mga one-on-one student ko po. Okay? Ayan, so admit natin na at least focus muna sa 1 to 2 pairs. So let's say sa gold, commodities, 'di ba? Pansinin niyo naman kapag nagte-trade yung mga trader na dito. Okay, so pansinin niyo, okay, ang bilis ng profit, 'di ba? Bawat pitik lang ng gold, uh, ilang pips lang, grabe na, 'di ba? Tapos yung lot size natin, nilakihan pa natin. Okay? So mapapansin niyo ang laki. Okay? Sa trading kasi guys, the more na high leverage, high lot mataas yung lot size na ginamit natin, syempre, prone tayo sa risk. Okay? Okay, sa trading is high risk, high reward. Okay, so pansinin nyo, 'di ba, kapag nag-adjust tayo ng lot size natin, nilalaki natin, like sabi natin, one standard lot size, 'di ba? Okay, or 0.50 something. Okay, pansinin nyo, bawat pitik niyan, ang laki. Okay, so yung mga scalper, okay, kaya nga sinasabi ko rin at least i-try natin lahat ng types of trading natin. So we have the different types of trader. Yung mga scalper, nagpo-focus sila into lower time frame. So sino dito yung mga scalper natin? Okay, baka may mga scalper dito. Okay, so scalper, swing trader, okay, and position trader. Okay, so mapagdadaanan natin yan. So
yung scalper mostly kapag sa ating mga newbie, doon tayo nag-scalp tayo, gusto natin yung quick money. Okay, 'di ba? And then kapag tumagal-tagal and then realize puro losing trade and then shift into swing trader. Okay? So coach, anong ano mo ba? Anong types of trader ka? So ako po day trader, swing trader po. Okay? So ibig sabihin nagti-trade po ako depende sa quality yung quality. Okay? Or sa high quality setup na tinatawag po natin. Okay? Hindi lang yung basta-basta tayo pumapasok. Kasi nga, syempre, capital natin yung tinitrade natin. Okay? So, ganun po yun. Naghihintay po tayo ng magandang setup sa market. Okay? Bakit ang daming naglolos? Okay? Dahil kahit anong session is pinapasukan na. Diba? So, sino dito? Yung pinapasukan na almost lahat ng session. Okay? So, ang tamang charting and mapping ituturo ko po sa inyo. Okay? Para magamit nyo din po siya. So, kapag mag-start po tayo, okay, so alamin natin what types of trader. Okay, so scalper, kung scalper ka, syempre sa lower time frame, like 1 minute, 5 minute, doon ka nag-execute. Pero mapapansin nyo, napaka-noisy, di ba? Yung build up ng candle. Ang bibilis ng galaw. Okay, kaya I'm not recommend yung yung scalping. Okay. Swing trade, okay? So, syempre, kapag swing trader ka, nakapokus ka into higher time frame naman. Yung mga position trader, higher time frame or yung tinatag nating HTF. Okay, so dyan po sila nakapokus. And LTF, lower time frame naman po yan. Okay? So, ngayon, ang magiging discussion po natin is yung tinatawag nating session behavior, okay? And weekly behavior. And at the same time, yung tamang charting and mapping. Okay, ayos po ba? Alright, so may nagtanong po dito, pwede makahingi ng copy ng presentation mo, coach? Yes, pwede ko po kayong bigyan. Make sure na i-PM nyo po ako and dapat po nandun po sa ating VIP channel kasi nandun po yung mga full course po natin. Okay, doon po natin binibigay. Okay, so kung mapapansin nyo dito, okay, ito po yung VIP channel po natin. Nandito rin po yung full course trading plan and journal, yung copy trading, okay? So, i-login nyo lang po yan. Makakopy nyo na po yung mga trades po dyan. Okay? Susundan nyo lang. Forex time converter. And ito po yung full course po natin, guys. Okay? Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung link, tapos papanoorin mo. And yung trading plan and journal po natin nandito. Lahat na po ng tools nandito po siya na pwede nyo pong magamit. Okay? Ayos po ba? Okay? So, make sure po, ito po, under Vantage Broker po, more on education po tayo dito. Okay? So, i-admit natin itong mga to. Okay? So, may mga question pa po ba bago tayo mag-start? Okay. Ayan. Okay. Ayan siya. So, scalper, swing trader, and position trader. Okay? Ayan. Then, i-delete natin. Saan yung delete natin dito? Ayan, delete natin. Okay. Alright, so going back here, okay, so kung mapapansin nyo kay Euro USD, okay, so since i-apply pa rin natin to sa smart money concept, okay, so ang tamang pag-analyze, let's say, bumili tayo ng ibang currency pairs, which is GBP USD. So kung mapapansin, okay, okay, so nasa ano po tayo, so hanap tayo dito, okay. Okay. So kung mapapansin niyo guys, nasa GBP USD tayo into one day time frame. Okay? So ang tamang pag-analyze unang-una is identify natin yung trend. Okay? So ganito po siya. Let's say may trading view na po kayo diyan. Okay? Ang purpose naman ng trading view is to analyze. Okay? Dito kasi tayo nagma-mapping and charting and ang execution po natin sa MT4 or MT5. Okay? So yung iba naman doon na sila nagcha-charting sa MT4 or MT5 po nila. Okay. So, ayun. So, kung makikita natin dito into one day time frame, okay, sa candlestick pa lang, mapapansin na natin. Okay. So, dito, medyo ang lalaki ng wick nun ah. Okay. Okay, so nandito na pala.
Hanap na lang tayo. AUD, USD. Okay. So, ang daming nakasulat eh. Ayan. Ang daming nakasulat. Okay. So, kahit saan naman dyan. So, let's say AUD, USD, which is Australian dollar versus US dollar. Okay? So kung mapapansin nyo, ang tamang pag-analyze is pumunta muna tayo into a higher time frame para ma-identify natin, okay, yung overall market structure na tinatawag. Okay? So ito po yung market. Okay? If you have a pen and paper, pwede rin po i-take note nyo, market structure. Okay, yung market structure, i-identify natin, is it a bullish or bearish? Okay, para mai-apply natin siya doon sa ating system kapag nagtitrade tayo. So kung titignan natin into higher time frame like day 1, mapapansin natin na nag bullish siya, bullish trend. Okay, so bullish trend and then shift into bearish. So ibig sabihin after bullish trend, nag-bearish na. Ibig sabihin, it's a, dito sa bullish trend natin, it's a buyer's control. Okay? Okay, so ibig sabihin yung volume of buyer, mas marami. So ibig sabihin, dito ang daming nag-buy dyan. Okay? Mga institutional trader, tayong mga retail trader, kaya nabuo itong market structure natin. Okay? And then, tinake over naman ng mga seller ngayon. So may takeover sa market. Kasi hindi po pwedeng laging pa-bullish po yan. May mga reversal po. So ibig sabihin, dito pa lang sa day 1, identify na natin. Kung mapapansin natin guys, okay, itong candle na to, okay, yung candle na yan, ano yung nakikita natin? There's a two different candle lang naman, which is bullish and bearish candle or red or green candle. Okay? Kapag red, syempre, yung price is using that candlestick, di ba? Pinupush niya. Okay? So kung makikita nyo dito, continuous yung drop niya. So sabi natin, 'di ba, equivalent of a candlestick for a day 1 is isa, 'di ba? So kung mapapansin natin, this is for the whole week. Okay, kung bibilangin natin, kung susumahin natin, okay, pabagsak siya for the whole week. Okay? So pabagsak siya for the whole week. So ibig sabihin yung trend niya is bearish pa din. Okay, so na-analyze na po natin guys doon sa 1-day time frame natin. Okay, ang next natin, since na-analyze na natin dito, tignan natin yung mga lowest price and highest price on the day 1 time frame. Okay, so ito yung highest price of the week. Okay, so highest price of the week. Okay, and lowest price of the month. Okay, kasi bakit natin nilagyan ng price? Kasi nga, literally, trader tayo, sa price tayo nagbe-base. Okay? Napaka-importante nito guys. Okay? Price and volume. And at the same time, yung trend. Okay? Kaya nga, sabi nga nila, trend is your friend. Kaya napaka-importante nito. Okay? Using that market structure, which is bullish, reverse into bearish. Okay, so kung makikita natin dito, okay, so pababa na yung momentum niya. Nag-reverse na siya. Okay, and then the candlestick. Ibig sabihin, there's a lot of buyer na pinupush yung price. Okay? Kasi kita natin sa ano sa day 1 natin na candlestick. Okay, kitang-kita natin yung structure niya. Okay, so na-plot na natin yung highest price of the week for the whole week and the lowest price of the moment tuloy, month. Okay. Okay, lowest price of the month. Okay, so nandyan po siya. And then, next is, i-plot muna natin to, yung mga key level na yan. Okay, so key level, sabi natin. Key level or support zone. Okay, so mas okay nga guys.
naglalagay kayo dun sa inyong trading view or sa MT4, MT5 nyo ng mga notes. Okay, para hindi natin siya makalimutan. Okay, key level or yung support zone natin. So pansinin nyo, okay, nung na-identify natin yung support zone natin or yung key level natin. So how many bounces yung nakikita natin dito? Kaya pala nag-create yung candle na ganyan kasi nasa support zone siya. So ibig sabihin there's a possibility na mag-bounce. And since na-identify na natin yung key level natin, yung key level or yung support zone, okay, ano yung magiging bias natin? 'Di ba? Ano po sa tingin nyo? Okay? Are we going to buy or sell? 'Di ba? Syempre buy. Pero dito lagi magre-retest tayo, 'di ba? So let's say position trader ako, coach, maglalagay lang ako ng 0.1 something small lot size tapos i-hold ko within the week. Tapos nakita ko pala dito sa day 1, okay, na nag-react na pala siya dito sa key level ko and then I decided na mag-buy. Let's say nag-buy kayo kanina dito. Okay, and then stop loss nyo lagi. Make sure yung may stop loss natin, SL natin, yung red, guys, nasa below or above. Okay, na mga key level na yan. Okay, so there's a possibility na mag-bounce or mag-create ng another green candle. So yung i-retest natin dito, there's another green candle. So hindi tayo basta-basta papasok muna. I-retest natin. Okay? Kasi ang possible scenario niyan, okay, asan na yan? Okay, kapag hindi tayo nag-retest sa mga key level na yan, pansinin nyo, di ba? Yung mga bounces, pwede tayong mag-buy dyan. Okay, buy ulit. Tapos dito, nagre-retest tayo. Okay, nung ni-retest, pansin natin, there's a green candle. 'Di ba? So, ibig sabihin, nung nakaraan, if nag-position ako, let's say hanggang dyan lang yung target ko, kasi day 1 naman to eh. Okay? Tapos nag-hold ako. Yung level of patience natin, sometimes kapag nakikita na natin yung blue, 'di ba? Nagpo-profit na tayo. Sometimes, close na natin kagad, tama? Okay? Basta makita natin yung blue. Pero kapag red, di ba? Grabe yung hold natin. Di ba? So, sino dito yung mga trader na ganun? Okay? Talagang ino-hold nila eh. Okay? Ups. Ayan. So, ibig sabihin, dun pa lang, okay, is nag-profit na tayo. Okay? Kasi dalawa po yung possible scenario sa mga key level po natin. Is it a breakout? Ma-break yung level na yan. Okay? Or fake out. Fake out. Fake out. Okay? Or bounce. Okay? So, just to correct, okay? So, tatlo po yung possible scenario dyan kapag hindi tayo nag-retest. Breakout, continue siyang na-break or binasag tong key level natin. And yung fake out naman, okay, hihit niya muna yung stop loss natin or yung tinatawag nating liquidity hunt. Okay? And then, bumalik, doon siya nag-bounce. Okay? Or yung bounce or nirespect niya yung price doon sa key level na yon. Okay? So, titignan natin dito kapag magre-retest tayo, there's a green candle. Okay? Para mag-bounce siya. Green candle. Into day 1. Kasi mas makikita natin, let's say sa day 1. Okay? Ito yung candlestick ng day 1. Up and down lang naman siya for that whole day. Kaya nga nasa day 1 time frame tayo. Okay? Para makikita natin yung magiging bias natin for that day. 'Di ba? So let's say ito, let's say kahapon, 'di ba? Nag-close na yung next candle. So ibig sabihin, bumagsak pala siya kahapon. Continuous pa rin yung pagbagsak niya. Okay? So ganun po guys. Alright, pero right now, mayroong week of candle or kasi pwede rin natin tong i-apply. Yung, let's say ito siya guys, na candle. Tapos kapag may nakita tayong ganyan, it's a price rejection. Okay, pero mas makikita natin yan into higher time frame like day 1, okay, week 1, ganyan. Okay, so ibig sabihin, buyers trying to push the price upward. Okay, tapos nasa key level pa natin siya. 'Di ba? Nagre-retest pa tayo. Okay? So, nandun na tayo sa day 1. And then, next is, bababa naman tayo ng 4 hour. Okay? Okay. So, ano yung napansin nyo nung umano tayo sa 4 hour?
'Di ba kanina naging red siya, ngayon naging kulay green, okay? So, ibig sabihin kino-confirm natin nagre-retest din siya sa yung key level natin dun sa day 1, 'di ba? May nabuong green candle, okay? Alright, using the candlestick strategy. Next is 1 hour time frame. Bumagsak tayo ng bumagsak pero yung key level natin na crinate dun sa day 1 nandun pa rin, 'di ba? Okay. So 1 hour, ayan. So izo-zoom na lang natin. Okay? So ganyan siya. So ibig sabihin may mga ranging area dito tapos okay, mayroong namumong green candle or bull candle. Okay? And then doon na natin i-apply, okay, yung indicator na pwede nating gamitin which is yung Lux Algo. Okay? So free lang naman 'yan. Okay? Kasi dito guys, oops, ano daw 'yun sabi niya? Kita niyo ba? Okay. So dito sa indicator na 'to, okay, makikita natin yung mga active session, yung, ayan siya, active session or inactive session. Okay, so 'di ba tatlo lang naman yung mga major, session natin everyday which is Asian, London, and New York session. So depende, okay. Depende sa time zone niyo baka may mga OFW tayo dito, okay. So gano'n mag-analyze, i-plot natin into higher time frame, pababa tayo ng pababa, okay. And then 1 hour time frame, sa 1 hour time frame nakita natin dito yung structure niya pa rin, okay, which is bearish. And then dito nagre-react na yung price. Okay, 'di ba? Okay, so bakit coach nilagay mo itong indicator na 'to? Okay, so dito na papasok yung pag-analyze naman natin ng session behavior, okay, session behavior and weekly, behavior. Okay? So kung na-miss niyo 'to, na-miss niyo po ito or hindi niyo po gaanong naintindihan, pwede niyo pong balikan do'n sa ating, recorded session, okay. So sinesend natin 'to lahat ng videos or session po natin do'n sa ating, VIP channel under, Vantage Broker and partnership with Coach Lady, okay. Ito, okay. So may nagtanong, so paano maglagay ng indicator ganyan, okay. So ito, i-type niyo lang kapag may trading view kayo kung gamit niyo laptop or PC, i-download niyo po muna yung trading view apps, okay. Trading view po sa inyong PC or laptop. And then ganito na yung itsura, i-search niyo lang po dito sa indicator tab list, okay, yung tinatawag nating Lux Algo or FXN session range. Okay. Okay, so ayan po, ano po ulit significance and coaches, para ma-identify po natin yung, session behavior. So napakaimportante po nito, okay? Kapag nag-analyze po tayo ng trade natin, okay. Ayan, so search niyo lang po diyan, FX and session range. So ito rin po yung mostly, ginagamit natin to identify not only just the market structure but the session behavior. Okay, so the highest price of the week kung mapapansin niyo dito, nasa 1 hour time frame tayo and then nilagay natin yung indicator. Okay, so kung mapapansin niyo dito, ano na ba ngayon? Wednesday, right? So Monday, okay, Monday and Wednesday. So kung mapapansin niyo, simula ng Monday, okay, Tuesday and then, Monday, Tuesday, okay, pa-drop. Okay, so may tinatawag tayong midweek reversal. Okay, so ibig sabihin, there's a possible or scenario na magre-reverse siya every this day, okay? Kasi ang nangyayari po Monday and, 'yan Monday, Tuesday, okay, Monday, Tuesday ano low volume, eh. Okay, 'di ba kakabanggit ko po kanina na napakaimportante ng price and volume, okay? So Monday and Tuesday is low volume, okay? So kung continuous siya nung Monday and Tuesday, okay, Monday and Tuesday low volume and at the same time bearish pa rin siya, ibig sabihin naman pagdating ng Wednesday kasi diyan na pumapasok yung large, trading volume, eh. Okay, parang sabihin na natin Monday.
Lunes malinis, parang gano'n, 'di ba? Okay, so gano'n siya. So Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, sa Friday mostly talagang diyan na pumapasok yung napakalaking volume, eh. Okay, yung volume na na binabanggit ko po, okay, sa dami po. Okay, dami ng traders. Okay, sa dami ng, capitals, okay. So kung pagsusumahin natin lang capital, 'di ba, yun yung volume. Okay, so Wednesday, Thursday, and then nung nag-plot na tayo ng day 1, 'di ba sa key level natin, day 1 nandun siya. Dito na po yung tinatawag nating midweek reversal. Okay, ng Wednesday, Thursday, and Friday. So ibig sabihin nung na-plot ko nandun siya sa aking key level, and at the same time na-identify ko rin na may midweek reversal, so there's a possibility na mag-up na siya. Kasi nga nasa midweek reversal na. Gets po ba? Okay, gets? Alright. Okay, so gano'n po, kaya napakaimportante po na alamin po natin, okay, yung weekly behavior niya. So kung babalikan naman natin yung mga nakaraang week, okay, medyo po, okay, 'di ba? So puwede niyo pong balikan 'to, itong ano natin kasi nasa advance na tayo. Okay. Mhm. Okay, so going back dun sa ating kung babalikan natin yung mga last week natin. So let's say Monday, and then until Friday, ayan siya. So kung mapapansin natin Monday, Tuesday, eto, yung area na yan Monday, Tuesday, okey nag-drop siya 'di ba? Nag-drop siya. Tapos ito na yung pinaka-highest price of the week niya na yan. Tapos may konting reversal, 'di ba, nung Thursday and Friday. So dito na pumasok yung volume. Okey, so para ma-identify natin yung volume puwede po natin gamitin itong fixed, volume indicator. So ayaw niya. Okey, so alisin muna natin. Ayaw niya. So ulitin natin. So ayaw niya talaga. Okey, so ibalik natin 'to. Ayan, so highest price of the week and then nung, Wednesday, Thursday mayroon lang siyang minor, reversal. Pero pansin niyo nag-reverse pa rin siya, right? Okey. And then siyempre itong yung mga following week, second week na siyang downtrend, okey? And then nung, first week of July, pansin niyo nagre-range lang siya. Pero pansinin niyo pa rin nung Thursday, 'di ba pa-drop siya, tapos nung Thursday, Friday may reversal pa rin. So, of course, may idea na tayo, okey, na nasa midweek reversal, okey, na may reverse, dun sa midweek, reversal, okey, may midweek reversal tayong tinatawag. Okey, so kung, Monday, Tuesday, Wednesday pa-drop siya, and then there's a possible scenario na Thursday, Friday is mag-reverse, okey? And then, let's say, coach paano naman 'yun, 'di ba galing siya sa bearish momentum ta's nag-reverse into bullish momentum ng midweek reversal Wednesday, Thursday, Friday, okey. So kung galing naman siya sa uptrend ng Monday, Tuesday, okey, so may possible scenario naman na mag-drop. So Monday sabihin natin, Monday and Tuesday umakyat siya tapos hatiin natin 'yan, Thursday until Friday nag-reverse. So you have opportunity to sell naman, 'di ba? Okay. And then iko-combine pa natin, may combination. Kaya nga lagi kong, sinasabi po dun sa mga student natin na i-combine lahat lahat natin, i-combine lahat ng, um, strategies, okay, na magagamit po natin. Like the key level, yung tinuro ko po sa inyo, yung ano pa, key level, itong indicator na 'to, okay, makakatulong po sa atin 'yan. The volume in price, okay, and the highest and lowest, okay.
Ayan siya. So gets naman po ito yung Monday to Tuesday natin and then the Thursday, Friday, midweek reversal. Okay, so na-identify na natin yung behavior. So let's say, coach, ito, yung trade ko na currency, sabi mo kasi isa o dalawa lang muna yung i-master ko. Yes, of course. Okay, so i-master muna natin siya. Na-identify na natin yung overall market structure niya, yung behavior niya, okay, yung every week behavior niya pa, and then yung daily behavior niya. Okay? So, paano po ba nalabas yung days sa taas? Okay, so nasa settings po yan ng ating indicator. Okay? Alright, so please type 1 naman po if nag-gets itong ano natin, midweek reversal behavior po natin and then yung support and resistance key level. Okay? Ayos po ba? Okay, so magagamit natin yan. Okay, so tapos na tayo doon sa weekly behavior. Okay? Na-analyze na natin. Na-analyze na din natin sa higher time frame. Okay? And next is, aalamin naman natin yung session. Okay? Session behavior. Okay? So magagamit niyo po yan. Ayan. So may tinatawag tayong AMD. Okay? It stands for accumulation, manipulation, and distribution. So na-analyze natin yung every week. Okay? Ngayon, everyday naman. I-analyze natin yung session. So there's a 3 major session, Asian session, London, and New York session. So kung mapapansin nyo dito sa AUD-USD 1 hour time frame, okay? So dito, ayan siya. So Asian session, low volume. Asian session, pagkatapos ng Asian session, yan lang naman yung session na umiikot-ikot everyday, di ba? So London and then yung New York. Okay? So let's say ito for Monday. Tapos, pagdating ng Tuesday, another session na naman. Okay, Asian, yan susunod, Asian, London, and New York. Tapos Wednesday, Asian, London, and New York, paulit-ulit lang. Okay, ang nangyayari po dyan, okay, sa tinatawag po nating AMD, okay, so session behavior naman po itong pag-aaralan naman natin ngayon. Okay. Pagdating ng Asian session, low volume. Ibig sabihin, nagre-range lang po yan. Okay, yung mga candlestick. Kasi nga, low volume eh. There's a less participant sa market. Okay, pero coach, baka how about yung ano, yung gold? Okay, so marami pa rin nagte-trade, okay, during kahit Asian session, pero mas malakas talaga ang ano, ang pasok ng volume when it comes to London and New York. Okay? And sa yung mga currencies, let's say Asian money like AUD, USD, okay? Yung AUD, NZD, GPY, ayan. Yan yung mga malalakas na pairs pagdating ng Asian session. Okay? So nagre-range siya, let's say nagre-range siya, and then pagpasok naman ng London, may manipulation na. Okay? So biglang umakyat. Let's say alas 3 dito nag-start sa Pilipinas, okay? Nag-start yung London ng alas 3 sa atin dito ng hapon. Okay? So depende kung may mga OFW tayo dito na nakikinig. Okay, so tingnan lang natin siya dun sa time converter. Okay? So London, biglang umakyat. Okay? And then, nung New York, okay, bumagsak. Kaya nga may tinatawag tayong New York reversal. Okay? So dito, sa Asian session, accumulation. And then, manipulation. And then, next is distribution. Okay? So best time to trade. Okay? Best time to trade is nag-start kapag nag-overlap yung dalawang session na to. Okay? Kasi dito, yung diyan na pumapasok yung large volume. Okay? Large volume ng mga orders. Okay? So hindi lang tayo nagti-trade. Kasi tayo mga retail trader, yung mga small caps lang tayo. Okay? So ibig sabihin, sumasabay lang din tayo sa mga whales. Okay? Or big player sa market. Okay? So London and New York, okay? So may manipulation, biglang umakyat, kaya mapapansin, biglang aakyat yan ng London. Okay? And then nag-distribute or true movement na after the, bago mag-New York session. Okay?
Ayan. So gets naman po ito yung accumulation, manipulation, and distribution po natin. So titignan naman natin using that indicator. Okay? Ayan. So kung nag-buy ka, let's say nag-buy ka ng London, okay? So at least may ano ka, realistic target profit ka kung diyan ka pumasok. So pipili ka din, okay? So ilagay mo sa iyong trading plan or journal. Okay? Part pa rin siya ng system natin kasi tayo bawat trader, okay, dapat we have the own system. Okay, na tinatawag. Okay? Hindi tayo yung nagre-rely, okay? So let's say sa signal, di ba? Okay, nung sinundan ko, ito signal, nung sinundan ko, nag-loss tuloy ako. Kasi yung mga nagbibigay ng signal, they have their own system. So tayo, magkakaiba din po tayo. Okay, magkakaiba nga din yung paningin natin sa chart. Di ba? Okay. So dito, since it's a manual trading, so self-business ang trading. Okay? So tayo talaga yung mag-a-analyze ng trade natin. And at the same time, syempre, ang kinikita natin dito is dollar. Di ba? So ganun siya. Okay? Let's say nag-rely ka doon sa signal na binato sa'yo and then sinundan mo. Okay? And then hindi pala suitable sa'yo. Okay? And then ang nangyari, nasunog. Di ba? Okay? So kailangan natin mag-create ng ating sariling system. Alright? So nag-buy tayo. Let's say going back here, London, nag-buy. And then biglang nag-reverse pala ng New York. So yung buy natin dito, nag-break even pa tuloy, di ba? Or baka nag-loss pa kung continues. Kasi pag New York session, mapapansin nyo guys, doon marami pong news or event. Doon na pumapasok yung mga high impact news. Okay, so titingnan natin for today kung may mga high impact news tayo. And sa pagbabasa naman ng high impact news, okay, yung inflation rate or economic data, ituturo ko naman po yan sa ating fundamental analysis. Kasi medyo malawak po yung fundamental analysis. Kaya nagpo-focus muna tayo dito into a technical analysis. Okay? So at least may idea na tayo. Okay? Kung paano gumagalaw si market. Hindi lang yung hinuhulaan natin, di ba? Okay? Yung hula analysis paralysis. Tapos nangyari na, di ba? So you are just hoping. Okay, naakyat or bababa. Pero hindi mo naintindihan kung paano talaga yung galaw niya. Okay? Parang let's say mayroon kang bagong na-meet, 'di ba? Hindi mo pala kabisado. Okay? Hindi mo pala kabisado yung ugali niya. Okay? So parang ganito lang din 'yan. Okay? So dapat alamin natin or kakabisaduhin po natin. Once na nakabisado na natin, pwede tayong magdagdag. Okay? Ganun po siya. Okay, na-master na natin yung isang currencies na 'yon. Gusto coach magdadagdag ako eh. Okay? Kaya ang purpose niyon at least 1 to 2. Kasi let's say AUD USD. Okay? Yan yung currencies na i-trade mo. Tapos Euro USD. Okay? Kasi kung walang magandang setup sa AUD USD, pwede kang lumipat ng Euro USD. So ganun lang po yung purpose niyan. Okay? Alright. And then let's say na-master ko na to. Okay? Na-master ko na AUD USD, Euro USD. Sumunod is USD GPY. Let's say gusto ko magdagdag USD GPY. Ayan. Ima-master ko rin yung behavior niya. Okay? And then coach, gusto ko rin i-master si gold. Okay? So pwede rin naman i-master po natin. Okay? Ang ano nga lang, ang problema kay gold is yung sometimes yung mga strategy natin hindi nagple-play out diyan dahil sa large volume or yung volatility. Okay? Biglang may news, biglang akyat ng candle, 'di ba? Tapos mas lalo kapag wala kang mga stop loss na nilagay. 'Di ba? So napaka-risky din kay gold. Talagang patibayan ng loob diyan kay gold. Okay? So marami nang niwasak na account 'yan sa gold. So kahit ako before, okay? So talagang wawasakin yung account mo. Pero kung gusto mong mag-practice or mag-backtest ng strategy mo, punta ka muna doon sa mga major or minor pairs natin. Okay? So doon ka muna mag-practice. Let's say, sabi mo demo or live, pwedeng-pwede po 'yon. Okay? Kapag live account naman, newbie ka, try mo kahit send account, ganyan. And then kapag consistent ka na doon sa send account, okay, then lipat ka na ng standard. Yes, okay. So part po siya ng ating trading psychology naman.
Okay? Kasi the more na naghahabol tayo ng profit, okay, the more na maglo-loss po tayo. Kasi sometimes gigil tayo, tama hindi? Okay? Yung gigil tayo eh. Gusto na natin. Okay? Gusto na natin makakuha ng profit. Okay, so let's say target ko 300, 'di ba? So ganyan din yung nangyari sa iba before. Okay? Ganyan din yung nangyari before. Okay, may isang trader na nag-resign sa trabaho and then dahil kumita nga siya. And then after that, nasunog. Okay, nakapag-resign pa siya tuloy. Okay, so ang kailangan muna is yung consistency. At least i-testing mo for the whole year. Okay, ang unang gagawin mo if newbie ka is to survive your account. Okay, habang nagsusurvive ka, sinusurvive mo yung account mo na hindi nasusunog, okay, doon ka nagpa-practice, nagba-backtest. Okay, kasi yung mga losing trade natin, parang ang mahal kasi ng tuition fee dito sa ano eh, sa forex, sa trading eh. Okay, yung mga losing trade natin, yun yung parang tuition. Okay, so sometimes matitigas talaga yung ulo natin. Okay, wala tayong sinusundan, wala tayong sistema, walang discipline. Okay? Patience, level of patience natin. Okay, yun po yung pinaka-importante kapag nagde-trade po tayo. Kasi dalawang scenario lang po yan kapag nag-trade po tayo. Okay, once na nag-execute na tayo ng trade, titignan natin, once na nag-execute na tayo ng trade, dalawang klase lang po yan. Kung nasa winning side tayo or losing side. Okay? No one knows po. Okay? Ang next move sa market. Kaya tayong mga trader is more on reaction and prediction. And at the same time, yung capital natin, binabalance po natin. So ako as a fund manager, syempre malalaking capital na inahandle ko po. Ang strategy ko po dyan is yung willing kong i-risk on that trade. Okay, so ganun din po yung gagawin nyo. Think like institutional trader. Think like a fund manager. Kasi papahalaga natin yung capital natin. Okay? Mag-focus tayo dun sa risk and money management. Okay? So yun din po isa sa mga strategy kung paano po makapasa sa prop firm, okay? Yung funded account na tinatawag. Okay? Ayan. Okay, so wag nating habulin kung wala. Okay, kung walang magandang setup, okay lang po 'yan. Okay? Sabi nga nila, profitable trade is no trade. Kasi walang hindi nagalaw yung account mo eh, 'di ba? So you have opportunity na pwede kang mag-trade sa mga susunod na araw. Okay? Kasi yung mga newbie, pansin nyo, yung mga nagtitrade, yung mga, let's say, newbie ka, 'di ba? Natutunan mo how to click the buy or sell button. Okay, nung kumita ka, masaya ka nung una. Pero nung ano, naglo-loss ka, 'di ba? Nadi-disappoint ka na dahil nasusunog na nga yung account mo. Okay? So, ganun po siya. So, naka-focus syempre doon sa outcome. Okay? So, tayo, pag-usapang pera, 'di ba? Syempre, outcome yung hinihintay natin. Okay, ano yung outcome? Syempre, yung profit. So, gusto natin sometimes yung greedy na tayo, yung greediness. Okay? Gusto natin makakuha natin lahat ng profit. So actually guys, si market hindi po nagbibigay yan every day ng high quality setup. At least find a good quality setup based on your system or strategy. Okay, kung wala sa strategy mo, wala sa system mo, okay. So wag mong iti-trade. So ganun lang po 'yan. Okay? So lahat ng mga tinuturo sa YouTube, okay, strategy po ang tinuturo nila. Okay? Pero hindi po yung sistema. Okay? Kasi yung strategy po, pwede po 'yan. Pwede po nating magamit po lahat 'yan. Okay? Pero ang tinuturo ko po dito is a combination of strategy. Kasi let's say support and resistance hindi gumana sa iyo. Okay? Lagi kang losing. Okay? And then nag-jump ka na naman into different strategy. Iba na naman yung approach mo sa market. Okay? Kaya nga pansin niyo kanina dun sa multi-time frame analysis natin, bumaba tayo ng day 1, 4 hour and then 1 hour ngayon. 'Di ba? Tapos hinanap natin yung mga key level doon and then yung ginamit natin yung indicator, yung para sa weekly session, weekly behavior, yung midweek reversal, and then at the same time yung session behavior, everyday session. Okay?
So yung strategy naman kasi guys, ginagamit lang natin to for entry and exit point. Para alam natin kung saan natin lalagay yung stop loss natin, kung hanggang saan yung target natin, ganyan, etc. Okay? And then kinumbine pa natin yung candlestick. Okay? Yung candlestick kung sino yung is it a buyer's control or seller control. Okay? So gets naman po yan. Wala pong question. Any question po? Clarification or violent reaction? Baka may violent reaction ba? Okay. All right. Wala naman po. Wala naman po ba? Okay. So gets naman po siguro itong ano natin, session behavior po natin. So ganyan lang po nangyayari every day. Okay. Ayan. So ito, titingnan natin itong Asian, London, and New York. So kung titingnan natin dito, guys. Okay. Ito. Sabi natin Tuesday. 'Di ba? Ito, Asian session. Drop siya nung Asian session, nag-drop din siya ng London, tapos continuous pa rin yung drop. Okay? But right now, Wednesday, sabi natin Asian session, nagre-range lang. Pansin nyo, nagre-range. Tapos nung London, umakyat. So, may idea na naman tayo na magre-reverse pagdating ng New York. Pero itong instances na to, yung New York reversal, sometimes gumagana siya, sometimes hindi. Kasi pansinin nyo dito sa Tuesday niya. Okay? Asian session, nag-drop. London session, nag-drop. Tapos continuous pa rin siya nag-drop nung New York session. Okay? So dito naman, nung last week, Friday, dito mayroon tayong good example dito. Nagre-range siya ng Asian session, tapos biglang umakyat ng London, tapos nag-drop ng New York. Pansinin nyo? Kaya kaya napaka-importanting ilagay din natin tong indicator na to kung gusto nating i-analyze yung session behavior. Okay, gets po ba? Alright, may mga question po ba? Wala. Para doon na tayo sa next topic natin. Okay? So madali lang naman to create your own system. Yung mga tinuturo ko po sa inyo, okay? So sa system po natin, okay? Ayan. So ulitin natin yung system natin, guys. Baka may mga bago po dito. Okay, na hindi naka-attend nung last session po natin. Sa system po natin, strategy. Ano nga ba yung strategy yung gagamitin natin? Kahit sa YouTube, ang dami nating mapapanood strategy po dyan. Okay? Let's say SNR. Yung indicator na ginamit natin, yung weekly behavior. Okay. Tapos SMC, yung tinuro ko pong SMC, pwede po yan. So combination. Okay, para the more na mas marami tayong alam na strategy, okay, the more na may i-combine tayo para mas maidagdag dun sa ating mga confluence. Okay. Okay, so let's say sabi niya buy sa support and resistance, tapos sinasabi ng indicator nito, buy. Tapos sa SMC, buy din. Okay? Syempre doon na papasok yung magiging bias natin. Okay? And then next is part ng system strategy, yung risk and money management. Okay, so dito na pumapasok yung risk and reward ratio natin. Okay, risk and reward ratio natin. Ilan nga ba yung target ko? Ilan nga ba yung willing kong i-loss on that order or execution? Okay, so let's say ito. Okay, may strategy na ako. Okay, nakita ko na dito na reversal, session behavior, nilagay ko na dyan. And then, let's say maglolong na ako kasi based on my system, New York session lang ako papasok or London. Okay? So kung mapapansin nyo, ito yung order natin. Let's say, dyan tayo nag-buy. So hihintay na lang natin na mag-play out or ma-hit yung TP natin. And then SL natin, syempre mas maliit yung SL natin. Okay? Compare kay reward. Okay, yung kay reward, yung TP natin. Dapat mas malaki. Hindi naman pwedeng mas malaki yung SL natin. Okay? Tapos maliit yung reward. Hindi po. Okay? Dapat mas malaki yung reward po natin. Okay? So let's say dito, so part siya ng risk and money management, yung lot size na gagamitin natin. Okay? So let's say 1:2. Okay? 1% and then 2% yung target ko. Kaya 1:2. Ganyan. Yung lot size naman next.
ano yung lot size na gagamitin ko? Okay? So pag ano natin 'yan, nakadepende pa rin 'yan. Okay? Part pa rin siya ng risk and money management, yung kapital. Siyempre kung maliit yung kapital mo, small lot sizes. Okay? Okay, so let's say 200. Okay? Kasi kapag nagtaas ka ng lot size mo, let's say 200 kapital mo, tapos nag standard lot size ka, ubos ka agad 'yan. Sunog po 'yan. Okay? So ibig sabihin nandun lang tayo sa conservative mode. We have the target. Okay? So as a funded trader ganun, may mga kanya-kanya po tayong target. Okay? So ituturo ko din po 'yan. Siguro yung ano natin, funded trading natin. Okay? Doon na lang siguro sa ano, VIP channel. Okay, going back 200, part pa rin siya ng risk and money management, $200. Okay? So syempre papalitan natin, hindi tayo magwawan standard lot size. So most advisable pinakamalat na maliit na lot size is 0.01 or kung gusto mong taasan pa 0.10 ganyan. Okay? The more na mas tumataas yung lot size natin, the more na prone tayo sa risk. Okay? So since nasa conservative mode tayo, kino-compound lang natin yung capital natin. At the same time, naku-compound, may learnings pang pumapasok. Okay? Hindi na tayo yung naghahabol. Okay? Okay? Kasi pagka-enter pa lang natin sa trading, di ba? Gigil na kagad tayo na mag-profit, di ba? So sino dito yung gigil sa profit? Okay? So ganun po siya. So mag-adjust tayo ng lot size, okay, depende sa capital. So may connected po 'yan. Okay? And yung risk and reward natin, so let's say sa SL ko, ang lot size kong ginamit dito is 0.10, sabi natin. Isang entry lang 'yan Okay, hindi po multiple order. Kasi kung sabi natin 0.01 tapos ang dami namang order, multiple order. So almost the same pa rin 'yon. Okay, mas prone nga 'yon yung mga multiple orders natin eh. Okay? So may gumawa na po ba niyan sa gold? Multiple order sa isang ano lang, price level. Okay. 'Di ba? Tapos biglang may news. Okay? So maagang matulog. 'Di ba? Okay. So going back here, lot size. Let's say ito, may strategy na ako. Ito na yung ginamit kong strategy. Kahit simple strategy. Okay? 0.01 pero 10 order. Tama. Okay? Tama kayo, Sir Jimwell. Okay? So sunog din. Okay? So, kung newbie ka pa lang, at least testing mo, di ba? At least kino-compound mo. Okay, yung capital mo. Okay, hindi na tayo nagmamadali ngayon. Okay, so let's say 0.10, isang order lang yan. Okay, ang willing kong iset a loss doon, since ang lot size ko 0.10, dun sa forex calculator natin, meron po yun. Okay, magbibigyan na lang tayo ng another example sa order na yan. Ang possible kong ma-loss is $20. Okay, ang possible profit ko naman is $40. Pansinin niyo, yung reward mas malaki pa rin compared din sa i-risk. Okay? And eco-connect naman natin siya doon sa ating capital. Okay, so let's say mag-loss ako doon sa $200 ko ng 20. So meron pa rin akong at least $180. Makakabalik pa rin ako sa market. Okay? Compare sa hindi ako naglagay ng stop loss. Okay? Kung hindi ako naglagay pala ng stop loss doon sa area na yon, okay, based on my strategy, ibig sabihin kung continuous siyang nag-drop, wasak na si $180. I mean $200. Okay, so magkano pa naman yung palitan ngayon sa $200? Okay. So USD to PHP. So $200. So 11,720. So sayang din, 'di ba? Okay. So ganun po siya. So every profit, okay, na-accumulate natin, nakukuha natin, syempre papahalagaan natin 'yan. Okay? Ang goal nga natin is just to survive for the whole year. Okay, habang nag-aaral, 'di ba? Kaya nga sabi ko, lagi ko rin po sinasabi sa mga student ko po na mag-invest muna sa knowledge and profit will follow. Okay? And wag po tayong ma-hype na ganito profit ko, bakit siya magaling? Kinukumpara na kasi natin yung sarili natin
sa kanila. Bakit itong isang trader na 'to consistent? Tapos nagtataka tayo bakit advance yung ano niya, okey, strategy niya. Okey, wala po sa pa-advance ng strategy po, 'yan, okey? Baka ako matanong niyo po kung ano po yung ginagamit kong strategy, yun po yung tinuturo ko sa inyo mismo. Napakasimple 'di ba, support and resistance, okey? Ano yung pinagkaiba ng mga newbie into, sabihin natin mga professional traders? Of course, naka-focus po sila sa risk not the strategy. Okay. Kasi once na nag-enter na tayo sa market, risk kaagad yung kalaban natin. Kaya yun po yung unang nating, gagawin. And we are not just hoping na aakyat or babalik siya. Kapag hindi na kaya ng account, at least i-cut na natin, okay, para makabalik pa po tayo. Siyempre kung wala tayong capital, anong mangyayari, 'di ba? Hindi na tayo makakabalik sa market. Makakabalik tayo unless na nag-deposit po tayo ulit, okay. So hindi naman po puwede yun na deposit na lang, yung option kay broker, 'di ba? So, si broker yung nakikinabang, 'di ba? Kung gano'n, alright? So, siyempre ang mga broker kumikita through the, commission or doon sa, ano na 'yan, spread, 'di ba? Mapapansin niyo po 'yan sa spread, okey? So, ayaw po nating mangyari 'yon, okey? Ang goal natin, lahat po tayo is kumita consistently, okey? Ayan siya. So, wag po natin, ikukumpara, okey, yung trading style kasi we have the different trading style, okey? So, ang hanapin lang natin yung tinatawag nating trading edge, yung tempo natin. Once na na-build na natin itong our own system. Okay, napakasimple, 'di ba? And then psychology, trading psychology. Okay? Yung psychology 'yan hindi ko matuturo 'yan, eh, kasi we have the different behavior din. Hindi rin tayo pare-parehas, 'di ba? So, sa psychology pero may mararanasan pa din po natin 'yan, okay? So, kahit ako din, okay, sometimes the emotions, okay, na-FOMO tayo, fear of missing out, "Ay sayang, inentryhan ko na pala 'to, nakapasok na sana ako." Okay, sayang 'di ba? Nag-revenge trade ka, 'di ba? Nag-loss ako kasi gusto kong makabawi, 'di ba? Nag-revenge ka tuloy, okay, nalagyan mo ulit ng multiple order. Once na yung psychology na yung na-hit, damay-damay na 'to, damay na yung risk management, strategy mo, nawala ka na sa strategy mo, nawala ka na rin sa risk management kasi nag-multiple order ka na, eh. Okay, once na yung psychology na or emotion yung tumama, okay. And of course greediness, galit ka sa ano, okay, kumita ka lang ng, sabihin natin, $100 on that trade tapos gusto mo mag-100 ulit, 'di ba? Yung greediness, okay. So gano'n, yun yung mga reason kung bakit ang daming naglo-loss na trader, okay. So ayan tanong, paano mo ba sir malalaman sa sarili mo na meron ka ng edge? Okay, so malalaman mo po 'yan if consistent ka na po. Okay, and you build your own system, okay. Okey yung strategy mo, working sa'yo, yung risk money management mo, maayos, okay, and at the same time yung psychology which is the self-mastery, okay. Okay, so pagkokontrol ng emotions. Kaya nga mapapansin niyo dito, ito yung mga tatlong, recipe. Kung pagalingan lang sana ng strategy, sana marami pong milyonaryo or bilyonaryo na kaagad dito sa trading, okay. Dahil hindi po 'yun, okay. Alright, so hindi naman tayo matalino, 'di ba? Kasi ang, ano po diyan, secret recipe mo natin diyan, ito, yung dalawang 'yan, patience, timing, okey. Baka kasi may makita kang green candle kaagad tapos bigla kang pumasok, 'di ba? Hindi mo pa alam magre-reverse pala siya ng New York, 'di ba? So gano'n, okey. So hindi po pagalingan ng, trading, yung self-mastery ang kailangan po natin. We built our own system, okey. Kahit EA nga, eh, mga robot, 'di ba? Okey, 'yan wala silang emotion, 'yan yung, disadvantage, okey. Kasi dalawa, puwede kang mag-EA, puwede kang mag-manual. Ikaw mismo yung nag-e-execute. Yung EA, yun yung robot na nagte-trade para sa'yo, okey. So may tinatawag tayong mga algo trader, yung mga developer. Let's say may support and resistance strategy ko, yung EA na yun, magte-trade lang siya kapag support and resistance, okey. Yung mga developer po nating tinatawag.
Okay? Or algo trader naman. Trader sila tapos nag-develop sila their own strategy, and at the same time nilagay inano po nila sa EA or expert advisor na tinatawag. Okay? Pero yung mga EA, okay, tingnan natin yung consistency din nila kasi especially kapag kay gold nag-EA ka, tapos biglang bumagsak yan, may mga high impact news. Okay? Talagang sunog yung account. Okay? Sa atin naman, as a manual trader, okay, doon na pumapasok yung disiplina. Kung kaya nating disiplinahin yung sarili natin. Okay? So, kaya nating mag-cut loss. Automatic tayo nagka-cut loss. Tayo naglalagay ng SL natin. Okay? Kung hanggang saan yung take profit ko, ganyan. Okay? Alright. So, ganun po siya. Okay? So, yan lang po yung pinaka-importante sa tatlo. The system, strategy, risk management. Kaya nga, continuous pa rin. Habang binibuild natin yung system natin, continuous pa rin yung strategy. Yung pwede nating mapanood, okay, sa YouTube, ganyan. Okay? Dun sa full course na binibigay ko po, okay? So, continuous. Alright? So, yan po yung tatlo to find your trading edge. And then kapag sabihin na natin, consistent ka ng 6 months, okay, consistent ka 6 months, let's say $200 mo, di ba? 6 months, kinumpount mo lang siya, ikaw yung nagtitrade mismo. Okay? Tapos after 6 months, nagkaroon na ng 1,000. Sabi natin, naging 1,000 na, di ba? At least consistent ka. Let's say 1 month, 2nd month, 2 months, 3 months, 4, hanggang 6. Ganyan. Okay? Hindi yung biglang pasok mo pa lang, okay, day 1, nag-deposit ka, okay, let's say nag-deposit ka, tapos sa day 1 mo pa lang, zero na kaagad. Di ba? Sunog na kaagad. Tapos hintayin mo na lang ulit yung sahod. Tapos magdi-deposit ka. Baka may mga ganun, di ba? So, ganun din ako before. Okay? So, and then I realized na mali. Okay? I need to invest in learning. Okay? So, baka may mga ganung naka-experience, di ba? So, everyday sahod, di ba? Tapos naghanap ng no deposit bonus. Okay? So, yung consistency. Yes, exactly. Tamang deposit lang tapos sardinas ang ulam. Okay? So, tama po 'yon. Okay? Tapos, ang mahirap, uutang sa kapitbahay pang-trade lang. Okay? Huwag gano'n. Nagiging sugal na. Okay? Ang trading is a business. Okay? So, kailangan lang natin dito ng skill. Okay? Alright. So, ganyan. So, tamang deposit lang. And ang ulam sardinas. Tapos, kapag nag-profit, ipo-post sa Facebook, 'di ba? May gano'n ba? May nagpo-post sa Facebook. Okay, ito yung kinita ko for today, pero nung nag-loss, tahimik lang si Mark, 'di ba? Okay? So, yung consistency. Okay? Gets naman po ba 'yan? Any question, clarification, or wag naman yung violent reaction? Okay. Ayan. Okay, so sa next topic tayo ulit. Okay? So, I hope may apply nyo po 'yan, guys. Okay, dahil ang ine-next natin is sa mga next session po natin is yung tinatawag nating trading psychology. Okay, napaka-importante po niyan. Okay? And hindi ko pa pala nasagot kanina yung tinatawag po nating best time to trade. Okay? Yung best time to trade po natin, best best time to trade is pag Philippine time. Okay? Basta nag-overlap yung session na yun. Kasi dyan din ako nagtitrade. Supposed to be, I have the trade right now. May trade sana ako ngayon. So, sinet aside natin dahil may weekly session. Okay? Baka sabihin nila, hindi po ako humihingi po, okay, any mentorship fee. Okay? Baka may magtanong, kumikita ka na pero nagtuturo ka pa. So sa akin parang palibre ko na lang po ito. Okay, itong weekly session under Vantage Broker. Okay? So tama naman, 'di ba? Kumikita naman ako, bakit pa ako magtuturo? So mas focus na lang ako doon sa iti-trade ko. Hindi na ako magma-market. Okay? 'Di ba? So ganun. Okay? So
Kasi may mga ibang trader, okay, let's say na mina-market, okay. Pero kapag nakita naman yung portfolio, kasi doon natin makikita kung consistent yung isang trader sa portfolio. Okay, kung consistent nga ba siya. Okay, kasi anytime pwedeng mag-loss yan. Okay, ganito. Okay, so yung loss, normal po yan. Okay, pero dapat yung average winning rate or yung profit, okay, mas malaki compare sa losing trade. Okay, so let's say scalper ka, let's say yung mga nag-scalping dito, meron kang 5 trades ngayon, tapos 2 yung loss. Okay, so kukwentahin mo rin yan. Consistent ka pa rin ba? Yes, kasi may 3 ano ka compare sa loss. Okay, so let's say sa 5 trade mo yan na profit, kumita ka ng, sabi natin, yung realistic lang 100. Tapos yung loss ko naman is 50. Okay, so for that day is kumita ka ng $50. 'Di ba? Tapos next target mo ulit, day 2. Pero tingnan mo muna, okay, if high quality setup yan. Okay, kung based on your system pa rin. Okay. Coach, may copy trading ka sa Vantage and Light Finance. Actually po, hindi ko po kasi maharap mag master trade. Okay, mag-open ng copy trading, but I hope in the future po. Okay, kasi may mga other business tayo, like fund manager po ako, ibig sabihin is nagte-trade din po ako ng capital. Okay? My own capital, and at the same time capital of other people or clients. Okay? So hindi ko po maharap mag-open ng copy trading, but I'll update you po. Okay? Kasi hindi po ako fan ng EA or robot. So ako po yung mismo yung nagti-trade. Okay? So ayan. And tingnan natin yung consistency. Okay, so going back here, day 1, $50. Isa rin po ito sa technique how to pass a funded account. Okay. So day 2, 'di ba? Simplihan lang natin. Okay, day 2, nag-loss ka naman ng 30. So may natitira pa rin ilan? 30, sabi natin 20. Okay? So meron ka pang iso-survive. Yung ang ilo-loss natin yung mga na-earn natin or na-profit natin. Okay? Then habang tumatagal-tagal 'yan. Okay? Pang long term kasi yung mindset muna natin. Okay? Hindi muna tayo maghahabol ng profit. Okay? Hindi kasi ibig sabihin basta na pumasok ka ng maging trader, magiging milyonaryo ka na. Okay? So may proseso po 'yan. Okay? So kailangan din natin pag-aralan. So pansinin niyo yung mga doktor, abogado, 'di ba? Ilang taon na pinag-aaralan. Okay? Tapos ikaw gusto mo maging trader tapos maging milyonaryo. Okay? Kumita ng malaki kagad in just one day. So hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang trading nagwo-work. Kahit sa crypto market, kung crypto trader ka, stock market trader ka, dito naka-focus kasi tayo kay forex. So tatlo po 'yon. Okay? So yung for almost my 5 years na experience, pwede niyo po i-duplicate po 'yon, okay? Sabi nga nila, learning is expensive. Okay? So, yun po yung hindi po mananakaw sa atin, di ba? Once na we have the skill na mag-trade, pwede nating ituro sa friends and family po natin. Okay? So, yung sa SMC po natin, guys, i-resume po natin siya. Okay? I-resume po natin siya sa Saturday night. Okay? Doon sa ating VIP channel. Okay? And make sure na may mga account po kayo sa Vantage. Okay? Under Coach Lady po. Okay? And yung iba dito siguro mga previous student ko na rin po. Okay? So any question po pala before we end this session po? Wala naman po ba? Marami po ba kayo natutunan? Please type 1 nga po. Okay? Para talagang ganahan tayo magturo, 'di ba? Every week. Okay? So hindi po tayo naniningil dito or investment, more on education lang po tayo. Okay? Para lahat tayo matutong mag-trade. Tayo yung magte-trade ng kapital natin. Hindi mo pwedeng ipa-trade sa iba, okay? Tapos sisisihin mo siya kapag nag-loss. So once na ikaw yung nag-trade para sa sarili mo, naging consistent ka na, 'di ba? At least ikaw sisisihin mo yung sarili mo.
Okay? Yung dito, lahat po ng dito, pwede po tayong gumaling sa trading. Okay? Lagi po natin tatandaan yan na hindi po patalinuhan ng trading. Okay? So, ganun po siya. Okay? Pwede po tayong maging successful sa industry na to. Pwede natin gawing part-time or full-time. Let's say, empleyado ka, di ba? Part-time mo lang sa trading, at least gusto mo madagdagan yung income mo. Pwede po yun. Okay? Pero doon lang tayo sa conservative mode. Okay? Huwag tayo yung aggressive kaagad. Okay? Kasi pag aggressive, most probably, masunog, okay? Iniwasan nating masunog yung account natin. Pero don't worry guys, marami pa po akong ituturo sa inyo sa mga next session po natin, like the fundamental sentiments para talagang mahubog, okay, yung skills natin when it comes to this industry. Okay? Para matuto ka, pwede mo ituro sa kaibigan mo, sa barkada mo, kapamilya mo, di ba? So, isang grupo na kayo ng trader, di ba? So, parang ganito din sa amin. So, let's say ako yung nagtitrade, pwede ko siyang ituro. Okay? So, dito office, home in office na. Okay? Mga tropa talaga yung kasama nating nagtitrade. Okay? Di ba masaya? Na isa-isang grupo kayo na kayo nagtitrade. Okay? So, ayun, ganun lang po guys. Maraming salamat sa oras niyo. Kung OFW po kayo, nasa ibang bansa po kayo, lagi po kayo mag-iingat, okay? Kahit dito rin po sa Pilipinas, syempre mabaha po ngayon, okay? May bagyo, okay? Mag-iingat po kayo lagi. At kita-kita po tayo ulit sa next session natin. Kapag may mga problema po kayo, wag lang naman po sana sa pera, okay? About the forex trading. Okay? Pwede niyo po akong i-message anytime. Ito po ang aking official Facebook account. Okay? I-share ko na lang din po ang official Facebook account ko po. Okay? Baka ayan siya. Tapos isusan ko po dito. Okay. So, ayan po yung aking official Facebook account. Any advice about the trading, pwede ko pong masagot po yan. Okay? So, ayun lang po. Maraming salamat sa oras nyo. Okay? And good night and God bless po sa ating lahat. Okay? Paalam po.